Muli magandang umaga mga kapatid. Tayo po muli mag-aaral ng banal na salita at sa pagkakataon ito ay itutuloy po natin yung ating pag-aaral tungkol sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Nalaman natin ang dahilan kung bakit siya sumulat dahil po sa may mga taong iniiba yung aral, yung ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, ako'y namamangha na kay dalinin yung nagsilipat sa ibang ebanghelyo bukas sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo na ito'y hindi ebanghelyo o na ito'y hindi ibang ebanghelyo kundi mayroong ilan sa inyo ay nagsisiligalig at nagsisiibig na pasamain. Yung salita pong pasamain, iligaw ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. So makikita natin yung mga taong ito ay inililigaw yung aral. Ang ibig sabihin po nung pervert, no, sa English kasi sinabi pervert, ito po is to alter from its original course, meaning or state to a distortion or corruption of what was first intended. So makita natin, dinadivert, no, yung aral, no, iniiba yung aral, inililigaw yung aral. Ano ba ang ginawa ng mga Hudyo matapos na mangaral si Apostol Pablo doon sa south of Galatia, doon po sa Antioquia ng Pisidia? Matapos siya mga pangaral at nakita ng mga Hudyo yung magandang resulta ng kanyang pangaral, tinutulan nila yung aral ni Apostol Pablo. At yung mababasa natin sa Acts 13:45, ang sabi po ay ganito: dapat nang makita ng mga Hudyo ang mga karamihan ay nangapuno ng kapanaghalian, no, yung envy, at tinutulan ang mga bagay na sinalita ni Pablo at nagsipa musong. So dito mga kapatid, no, makita natin, no, makita nila yung magandang resulta ng pangangaral ni Apostol Pablo ng ebanghelyo. Sila naman po, ang ginawa nila, sinikap nilang tutulan yung aral. Ay, mali si Pablo, ito yung tamang ebanghelyo. So kaya nga hindi po may kakaila na yung mga taga-Galacia matapos na makapangaral siya sa Pablo, bigla silang pumaling dun sa ibang ebanghelyo na tinuro naman ng mga Hudyo. At sa pagkakataong ito na sila sinulatan ni Apostol Pablo, naobliga si Apostol Pablo na muling sariwain sa kanila kung ano talaga yung ebanghelyong kanyang ipinangaral doon sa kanila, at ito ay isulat niya dito po sa Galacia. Ano po yung isinulat ni Apostol Pablo tungkol sa ebanghelyo? Ano po yung ipinaliwanag ni Apostol Pablo tungkol sa ebanghelyo na kanyang ipinangaral doon sa south of Galacia? Ang sabi po dito po sa Galatians chapter 3 verse 8 na po, at sa pagkakataon ito ng ating pag-aaralan po natin yung buong kapitulo ng Galacia. Sana matapos natin to sa maikling panahon. Ano po? Galatians chapter 3 verse 8, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hipil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo'y pagpapalain ang lahat ng mga bansa. So dito pinakikita ni Apostol Pablo yung ipinangaral niyang ebanghelyo doon sa south of Galacia. Ito yung ipinangaral din ng Diyos na ebanghelyo kay Abraham. Kung pupuntahan po natin yung kanyang pangangaral doon sa Galacia, sa Acts chapter 13 verse 32, ito po yung kanyang sinabi: at dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang. Sino po yung mga magulang? Yung po sila Abraham, Isaac at si Jacob. Yung pangakong ipinangako ng Diyos kanino? Kay Abraham. Yun po yung mabuting balita. Yun po yung ebanghelyo. At yun nga po yung sinabi niya sa Galatians chapter 3 verse 8. No, isinulat niya sa Galatians chapter 3 verse 8 na yung ebanghelyong ipinangaral ng Diyos kanino? Kay Abraham.
Ano naman po yung ebanghelyo pinangaral ng Diyos kay Abraham? Ito po yung blessings of all nations, na pagpapala ng lahat ng mga bansa. So mapapansin po natin yung pangakong ipinangako kay Abraham, yun rin po yung ebanghelyong ipinangaral kay Abraham. Yun rin po yung yung tipan ng Diyos kay Abraham. At ito po ay nilalagom lang sa isang pananalita na ito po ay yung pagpapala ng lahat ng mga bansa. So makita natin sino po ang gagawa nito, no? Ipinaliwanag rin po sa Pablo na sinabi niya doon sa Galatians chapter 3 verse 16, ngayon kay Abraham nga sinabi ang pangako. Kanino pinangako? Kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga ng marami, kundi gaya ng iisa lamang at sa iyong binhi na sino? Na si Kristo. So, ang gagawa po ng blessings of all nations, ito po yung gospel, ito po yung mabuting balita. Ang gagawa po nito, walang iba kundi yung darating na Kristo. No, pagdating ng Kristo, i-bless niya yung all nation. Liwanag po yun. So, makikita natin dito po sa verse 17, ganito naman po yung ating mababasa. Ito nga ang aking sinasabi, ang isang pakikipagtipan. Pansinin po natin, no? Ebanghelyo, pangako, tipan. Iisang bagay lang po. Ito nga ang aking sinasabi, ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapapawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot ng makaraan ng 430 taon, pat upang pawalang kabuluhan ang pangako. So, yung mga Hudyo sinasabi, hindi yan. Ang totoo, tayo'y mapapatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. At dito, sinasabi ni Apostol Pablo, hindi po magpapawalang kabuluhan ng kautusan doon po sa nauna ng pangako ng Diyos. Yung pangako ng Diyos, darating ang Kristo at i-bless ang lahat ng nasyon. Ibig sabihin, patatawarin ang lahat ng mga bansa sa kanilang mga kasalanan. Ang sabi po sa verse 18, ang sabi, sapagkat kung ang mana, yung pagpapala, ay sa pamamagitan ng kautusan, ay hindi na sa pamamagitan ng pangako. No? Dapat ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Yung blessings of all nation ay sa pamamagitan ng pangako, hindi dahil doon sa ibinigay ng Diyos na kautusan sa kanila after 430 years, no, na maipagbigay yung pangako. Ang ngayon, magiging katanungan dito, ano magiging kabuluhan ng kautusan, no? Matapos siya mangako after 430 years, nagbigay naman siya ng kautusan. Ano naman ang magiging role ng kautusan ito na ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo? Ang sabi po sa verse 19 ay ganito, ano nga kabuluhan ng kautusan? Ang sabi, idinagdag dahil sa pagsalangsang hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan, at ito'y inutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. So ano po ang naging role nung pagbibigay ng Diyos ng kautusan? Ito po ay dahil po dun sa nung panahon na yon na hindi pa namamatay ang ating Panginoon Kristo, na hindi pa na ipapako sa krus, hindi pa nagagawa yung sacrifice niya para sa lahat ng mga kasalanan, temporarily ay ginawa ng Diyos na kapag nagkaroon ng kasalanan yung mga Hudyo, ay maghahandog sila ng mga animal sacrifices. Nang kapag may kasalanan sila, maghahandog sila ng animal sacrifices at patatawarin yung kanilang kasalanan. Pero nakapagpapatawad ba ng kasalanan at nakapaglilinis ba ng kasalanan yung mga inahandog na mga animal sacrifices? Hindi po. Temporary lang yun. Hanggang sa dumating na yung tunay
na sakripisyo para sa kasalanan. At yun nga po yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo. At hindi po natin may pagkakaila na ipinangaral po yan ni Apostol Pablo doon po sa Acts 13 na po na siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Sa verse 20 yan sabi po, ngayon ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa. Datapwat ang Diyos ay datapwat ang Diyos ay iisa. Ang kautusan baga ay laban sa mga pangako ng Diyos. So, dalawang pagpapaliwanag, no? Sabi, unang-una, bakit ibinigay ang kautusan? Pinaliwanag na po sa Pablo. Ngayon, may katanungan na naman, laban ba ito sa pangako ng Diyos? Sabi ni Apostol Pablo, huwag nawang mangyari. Sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusan, may kapangyarihang magbigay buhay, no? Kung ibinigay sana itong mga animal sacrifices na ito na makapag-aalis ng kasalanan, tunay nga ang katuwiran sana ay dahil sa kautusan. Pero hindi, di ba? Kung mababasa natin sa Hebrews chapter 10, pinaliwanag po yan na hindi naman po ito makapag-aalis ng mag-aaring ganap, no? Ito po mga animal sacrifices na ito. Pero ito ibinigay ng Diyos. Alam natin na ibinigay ng Diyos sa kanila temporarily hanggang sa dumating na nga yung tunay na sakripisyo. Verse 22, dapat kinulong ng kasulatan. Ito naman mapapansin natin, yung kasulatan at kautusan, Paul was using it, them, no? Yung kautusan at kasulatan, ginagamit ni Apostol Pablo interchangeably. No? Sabi, dapat kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. So makita natin dito, kinakailangan yung pananampalataya. Maniwala ka na sa Jesus ang Kristo at ikaw ay isasama dun sa pagpapala ng lahat ng mga bansa. Verse 23, ganito po ang sinasabi, ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. No? Bago dumating ang ating Panginoong Kristo, ang ginagawa po nila ay doon po sila nasa kautusan. Nagkasala sila, maghahandog sila ng mga animal sacrifices. Pero nang dumating na ating Panginoong Kristo, hindi na kailangan yung animal sacrifices, hindi na kailangan yung kautusan sapagkat ginawa na ng ating Panginoon Kristo yung dapat nilang gawin, no? Inihandog na ng ating Panginoon Kristo ang kanyang sarili, hindi na kailangan yung animal sacrifice. Ngunit bago dumating ang pananampalataya ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan na nakuulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay maihayag pagkatapos. Ngayon, verse 24, ganito po ang ating mababasa. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano naging role ng kautusan? Kapag nagkasala ka, kailangan mo ng animal sacrifices. Kapag nagkasala ka, kailangan mo ng sacrifice. At itong mensaheng ito ng Diyos na kapag nagkasala ka, kinakailangan mo ang tunay na sakripisyo. At ang tunay na sakripisyo, walang iba kundi ang kamatayan ng tunay na sacrifice. Dahil kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Verse 25, dapat ngayon dumating na ang pananampalataya, dumating na ang ating Panginoon Kristo, inhandog na ang ating Panginoon Kristo ang kanyang buhay, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Wala na tayo sa ilalim ng mga animal sacrifices na yan na ginagawa natin, no? Lalong-lalo na yung ginagawa doon sa templo, no, na ginagawa taon-taon. Verse 26, sapagkat kayong lahat, sabi niya, ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, magiging anak ng Diyos tayo, lalo na yung mga hintil na mga taga-Galacia, kung tayo ay mananampalataya kay Kristo. At pansin natin sa 27, sabi, sapagkat ang lahat ng sa inyo'y nabautismang kay Kristo
ay ibinihis si Kristo. Mapansin niyo po yung sinabi ng ating Panginoon Kristo, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sino mang sumampalataya at mabautismohan maliligtas." Pansinin po natin dito, andito po yung pananampalataya, andito rin po yung bautismo. Ang sabi, sapagkat kayong lahat ng mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang lahat ng sa inyo ay nabautismuhan kay Kristo Jesus ay ibinihis si Kristo. Kapag ikaw nanampalataya, magiging anak ka ng Diyos. Kapag ikaw ay nabautismuhan, ibibihis mo si Kristo. At sabi po doon sa 29, at kung kayo'y kay Kristo, kung kayo'y iglesia ni Kristo na kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Kung kayo kay Kristo, binhi kayo kay Abraham, binhi na kayo ni Abraham spiritually, kayo na ngayon ay magmamana na ng ipangakong ipinangako ng Diyos kay Abraham. At yun nga yung blessings of all nation. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan, kasama po doon sa blessings of all nation na ipinangaral ng Diyos kay Abraham. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig.